At sa pagbabasa noong Hebrews chapter 10, ay siguro ay nakita nyo na yung mensahe, no? So, iiksian ko na lang kasi nakuha nyo na yung mensahe. At last Sunday, bakit ba ito yung naging topic ko? So last Sunday, nung nagpaawit ako dito, so ano ba yung pinaawit ko? There's power in the blood. Ang ganda pa ng aking ano nun. Okay, awitin natin ang there's power in the blood and tunay na ang dugo ay naghuhugas ng ating kasalanan and the blood, ito yung naglilinis ng ating kasalanan. And then napanood ko doon sa Facebook, meron nag-comment at yung comment na yun ay nagpaalala sa akin na no, dapat pag tumatayo tayo pala at nagsasalita tayo dito, ay dapat ay tayo ay malinaw yung impormasyon na ating sinasabi. Sapagkat kung iba nakakapanood, matatagal na silang mga Kristiyano, alam na nila. Sa kanila, okay yun, kaya na nilang i-interpret sa isip nila kung ano yung kino-convey kong message na ito yung buo, ito yung talagang sinasabi ng kanta at ng mensahe. Pero yung iba na napadaan lang doon sa kanilang wall, nakita na nila, mayroong live, mayroong awitan, nakita nila, pag-iisip sila, ano yung talagang tunay na mensahe na pinopokus, na sinasabi noong nagsasalita. At sabi ko, there is power in the blood. But nabanggit ni Pastor nakaraan, like the power of prayer. There is no really such there's a power in prayer. And there is no such really a power in the blood. But the power is, in prayer, is the one whom we will address our prayer, which is God. At doon talaga yung power sa Panginoon, not in the prayer. And power in the blood, pagkat yun yung nakasulat sa ating kanta, there is power in the blood. Pero kailangan iyong sasabihin whose blood and who is that lamb. So kailangan malinaw na masabi mo at there is no such power in the blood, but the power really is in the owner of the blood. Nandun yung kapangyarihan doon sa may-ari ng dugo. Yung dugo ay ito lang yung pinapakita at ginagamit na parang illustration na ito yung naguhugas o nagtatakip sa ating kasalanan. But really, the power is in the owner of the blood. And ano pa nakalagay doon? There's power of the blood of the lamb. Pag sinabi mo, power of the blood of the lamb, kaya isipin mo, who is that lamb? So kailangan malinaw din sa explanation mo na the blood or the lamb is the Lord Jesus Christ. At kaya sabi din naman doon sa comment, sabi niya, meron pang i-expound yan doon sa preaching, mas malinaw, mas mahaba. So yun po, a reminder din talaga sa atin na pag tayo ay tumatayo sa pulpito, sa unahan, and we give message, ay dapat ay malinaw at kumpleto yung impormasyon na binibigay natin. And it is dapat according to truth. Ayun talaga lagi ito sa katotohanan. Yun po, ako ay nagpapasalamat doon sa mga nagpapaalala at nag-comment. At dito, ay nasaan yung kopya ko? Kailangan ko ng kodigo. Ayun. Yan. So, perfect sacrifice, Christ's perfect sacrifice. The book of Hebrews is a mystery for some people, or for most of the people, understanding of book of Hebrews, we need to have a deep familiarity of the Old Testament. Sa panahon natin ngayon, marami ng mga nagsasabi na, yung Old Testament, ano yan? Hindi na yan napapanahon, parang kwento na lang yan. Kung gusto mo ikwento ang about yung mga famous story in the Old Testament, kailangan mong gamitin yan. Pero hindi ho pwedeng ganun. Dahil yung Old Testament, ito ay nasulat para sa atin na sa panahon natin na ito ay pagkukunan natin ng example. Kung ano yung mga nangyayari doon sa Old Testament, ay kailangan yan sa panahon natin ngayon, doon sa New Testament. Lalo na tayo, na mga Gentile, kailangan natin talagang malaman ano ang istorya doon sa Old Testament. Tayo, pamilyar tayo. Kapag sinabi Old Testament, ano ba yung mga familiar story sa atin sa Old Testament na kayang-kaya nating ikwento? Mga nanay o mga tatay, ano yung mga familiar na istorya sa Old Testament na kaya natin ikwento? About Moses,
Noah, the great flood, about the day of creation, nung panahon na nilikha ng Panginoon ang mundo at ang mga narito. Yan ay kabisado natin. Samson and Delilah, story, napakagandang kwento yan sa mga bata. At Joseph the Dreamer, yan yung mga mga familiar story sa Old Testament. But in understanding Book of Hebrews, we need to have a deep familiarity in the Old Testament. At bakit? At ang Hebrews, sa ating babasahin, kung itong babasahin to, lalo na itong Hebrews chapter 10, ay merong itong comparison. There is a comparison between evangelical o gospel dispensation. So may comparison sa dalawang klase ng panahon. The comparison between the evangelical or gospel dispensation and the Levitical dispensation. Ito yung Levitical dispensation, ito yung panahon, the law of Moses, and the sacrifices and offerings na itinuro ng Panginoon at pinapagawa niya sa mga Israelita. And the Apostle Paul, sabi dito, for some scholar, sabi nila, yung Book of Hebrews daw ay, ang sumulat ay si Apostle Paul. Pero during the 3rd century, may mga nagkasundo na ito ay ilagay na lang na unknown. Yung iba namang scholar, sabi nila, bakit si Apostle Paul ang nakikita nila na siya nagsulat nito? Sapagkat the argument and the way and the style of the argument of the book of Hebrews is the same, the style and the argument of Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul, yan ay nag-aaral ng law. So siya ay attorney, nag-aaral ng law. Kaya pag tinignan mo itong argumento ng Book of Hebrews, ay kagaya ng style ni Apostle Paul. Kaya yung ibang mga scholar, sabi nila, ay ang sumulat niyan ay si Apostle Paul. And the Apostle Paul, ito yung sulat niya sa mga Hebrews, isinulat niya ito sa mga mananampalataya na nagtitipon, mga Hudyo na mga mananampalataya na nagtitipon. Doon niya pinapatungkol itong sulat ng Book of Hebrews. And Apostle Paul knew very well that the Hebrews to whom he wrote were strangely fans of the Levitical dispensation, and therefore he fills his mouth with argument to win from it. To win them from it. So, alam ni Apostle Paul na yung mga Hebrews na to, na mga mananampalataya, ay marami silang mga seremonya na nakasanayan at kinagawian. At siya ay nagbigay ng maraming argumento para itong mga mananampalataya na to, na kumilala kay Kristo, ay maawat sila doon sa mga sacrifice and offerings na kanila nakagisnan. At maari, may mga kaibigan sila, o mga kamag-anak nila, na mga nakakilala kay Kristo, yung iba ay nanatili pa sa Jewish tradition, naniyaya siya, halika kayo, bumalik kayo sa templo, gawin natin itong mga sacrifice na ito. Para sa atin, minsan, sa panahon natin, tayong mga mananampalataya, tayong mga Baptist, di ba kayo nakakaranas na minsan niyayaya kayo ng mga kaibigan nyo, uy, balik tayo doon, ito talaga yung tamang religion, ito yung magandang practice, dito tayo. Pero tayo ay firm tayo sa ating paninindigan na ito yung katotohanan. Ito yung katotohanan na tinuturo ng Biblia at hindi yung ating nakagawi ang lumang tradisyon at kultura ng pagsamba. Okay, so ano ang ginawa ni Apostle Paul? Inilatag niya ang mga ginawang rituals and sacrifices ng mga priests at binigyan niya ng mataas na pagkilala si Hesukristo bilang high priest upang kanilang kilalanin ang ebanghelyo na kanyang pinapangaral. At sa pagkilos ng banal na espiritu kay Apostle Paul as a writer of the book of Hebrews ay inilatag niya sa kanila ang mga batas at seremonya ng paghahandog during the Levitical dispensation na iniutos ng Diyos noon. Ito ay excellent. Yung mga ginagawa ng Levites noon, itong mga rituals na ginagawa nila,
ito ay excellent and useful during that time. Yung mga ginagawa nilang sacrificial noon, yung pag-aalay sa templo, sinasabi nila Apostle Paul, ito ay excellent and useful, but only during that time and place. Sapagkat yun, kung yun ay applicable pa sa panahon natin ngayon, ay kawawa tayong mga hintil. Kailangan natin na pumunta sa Jerusalem, sa templo. Kailangan nating bumili ng mga pang-offering natin sa ating kasalanan. At hindi pa rin tatanggapin kasi hindi naman tayo mga Hudyo. Tayo ay mga hintil. So, paano tayo? Wala tayong kaligtasan kung ito pa rin ang pamantayan ng Diyos. And, yes, it is, but when it is set up in competition with Christ, to whom it was only designed to lead the people, it was weak and imperfect. Pero kung yung ginagawang sakripisyo ng mga Hudyo noon at ay itatapat mo sa ginawang sakripisyo ni Kristo, ito ay imperfect. Sapagkat ang purpose ng ginagawang sakripisyo noon ay para i-lead ang tao doon kay Kristo. And, basahin natin, verse 1. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never those sacrifices which they offer year by year continually make the comers unto perfect. So, meron ditong binabanggit na shadow. The law, for the law, having a shadow of good things to come. Itong mga ginagawa nila noon, ay anino lamang. Yun yung pinapahayag ni Apostle Paul at pinapaunawa sa kanila na ang ginagawa ninyo noon, ito ay anino lamang, pero ngayon, yung may-ari ng anino ay dumating na. Dumating na yung may-ari ng anino. And the law had the shadow of good things to come, but what is that good things when the substance of the shadow has come? At ano ang pilit, pinapaunawa ni Apostle Paul dito? Yung batas na sinusunod ninyo noon, merong anino at mabubuting bagay na darating at hindi pa mismo yun ang good things. Dahil yun ay anino lamang noong darating. So anong ginawa niyang pag-aalay? Yung ginagawang pag-aalay, taon-taon, at yung mga pumupunta doon sa templo para mag-alay ng kanilang ginagawa ay hindi sapat, kaya sila ay hindi humihinto, taon-taon ay ginagawa nila ito. Sapagkat kung ito ay sapat at perfect, dapat sila ay titigil na sa kanilang ginagawa. Subalit, matapos na sila ay malinis sa kanilang kasalanan, dapat ay wala ng paggunita sa kanilang mga kasalanan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kahit sabi dito, for then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sin. But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. Yung ginagawa nila na pag-aalay, so ano pa yung pag-aalay na ginagawa at inutos ng Panginoon doon sa panahon ni Moses? Para magkaroon tayo ng idea doon sa mga bago na nakakapakinig at hindi pa pamilyar, what is this Levitical dispensation, ay nais kong buksan natin ito doon sa Book of Leviticus. Book of Leviticus, basahin ko ang first verse. And the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd, and of the flock. If his offering be a burnt offering of the herd, and let him offer a male without blemish, he shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle and the congregation before the Lord, and he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him. And he shall kill the bullock before the Lord, and
the priest Aaron's sons shall bring the blood and then sprinkle the blood round about of the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation. So ito yung inuutos ng Panginoon doon sa panahon ni Moses na para mapatawad ang kasalanan ng isang tao ay kailangan niyang magdala ng bolok, ng offering sa Panginoon. At ito, ilalagay niya yung kamay doon at siya ang papatay noong kanyang offering at ang gagawin ng priest, isasawsaw yung daliri niya at iwiwisik doon sa temple. At yun ay magiging katubusan, kabayaran ng kasalanan noong taong nagdala. So yun yung ginagawa noon na utos ng Panginoon kay Moses at sa mga susunod pang mga pari, sa mga anak ni Aaron at sa lineage ng mga Levites. Yun po ang utos. Subalit, sabi ni Apostle Paul, ito ay anino lamang. Anino lamang ito, merong darating na may-ari noong anino. Sapagkat yung ginagawa nyo doon, kung itatapat ito sa sakripisyong ginawa ni Kristo, yan ay kulang at yan ay hindi sapat. Sapagkat mismong si Kristo, siya yung talagang tupa na iaalay natin. At itong tupang ito, ay ito ang tunay at perfect sacrifice sa Panginoon. Sapagkat sa pag-alay ng tupa na ito ay wala ng guilty of sin. Nawawala na at napapatawad na ang kasalanan. Samantalang yung ginagawa nila, sabi ni Apostle Paul, yung ginagawang seremonya noon, meron pang guilty of conscience of sin. Meron pang natitira sapagkat pagkatapos magkasala, susunod na araw kinabukasan, nakakagawa ulit ng kasalanan. Kaya, kailangan mo na namang mag-alay. Kailangan mo na namang mag-offer ng iyong sacrifice. Kaya sabi dito, yung mga priest and the priest, every priest standeth daily ministering and offering after oftentimes the sacrifices which can never take away the sin. Hindi makaupo yung mga priest, laging nakatayo dahil maya-maya andyan may nag-aalay. So hindi sila makaupo at laging busy sila, yearly merong sacrifice. Maliban pa doon sa mga daily ministering nila, mga daily obligation nila, ay meron pang yearly na yung mga tao ay nagdadala sa kanila ng offering. Kaya sinasabi dito na yung ginagawa noon ay hindi sapat, kulang. Kaya nga ang anak ng Diyos, si Kristo, sabi niya, and said, Lo, I am come in the volume of the book, it is written of me to do thy will. Merong will yung Panginoon at ito yung kanyang plano na meron siyang inihanda na katawan para kay Kristo. At yung katawan na yun, ay yun yung i-offer niya at yun yung katanggap-tanggap na sacrifice sa Panginoon. And anong nangyari? After this man, after he had offered one sacrifice for sin, forever, he sat down on the right hand of God. So, nung si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay bilang kabayaran at katubusan ng kasalanan. Anong ginawa niya? Sabi niya doon sa cross, it is finished. Tapos na yung kanyang purpose nung kanyang pagbaba sa lupa. At he sat down on the right hand of God. Siya ay umakyat sa langit, sat down on the right hand of God. Right hand, parang naalala ko yung si Benjamin. Sabi na, Benoni ang kanyang pangalan, pinalitan ni Jacob ng Benjamin. Ano ibig sabihin nun? Hindi, yung pangalan ng Benjamin, because this is this power. The right hand is the extension of power. Kasi yung bin sa Arab, son, anak na lalaki. Yung Benyamin, Yamin, right yan eh. Di ba? Sa mga nasa Arab, pag sinabing Yamin, kanan. Pag sinabing kaliwa, Yasar. So, Benyamin, son of my right hand, the extension of Jacob's power. See? And dito, from henceforth, but this man, after he had offered one sacrifice for sin, forever sat down at the right hand of God. From henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified.
So, sa isang alay na ginawa ni Kristo ay forever tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan. Ano ang benefits sa atin nito? Tayo mga mananampalataya. Hindi natin dapat binibigyan ng mababaw na value yung kaligtasan na meron tayo. Sapagkat it is perfect. Ang gumawa nito ay ang Panginoon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili, ini-offer niya ang kanyang buhay para bayaran ng ating kasalanan. Hindi na nire-required sa atin na tayo ay mag-alay para sa ating kasalanan every year. Kasi kung ire-required sa atin yun, every year, kapag tayo ay nagkasala, tayo ay magbabayad, mag-o-offer tayo doon sa templo, pupunta tayo sa Jerusalem, mag-o-offer tayo doon sa templo, taon-taon para sa katubusan ng ating kasalanan, malamang, baon na tayo sa utang sa mga apps, meron diyang home credit. Siyempre, wala tayong pambili. Yung iba, mahirap. Kailangan merong home credit. Mangutang ka para makabili ka ng lamb. Dali mo doon. O ka naman pwede mong i-offer. So, purihin ang Panginoon sapagkat hindi niya ito ni-required sa atin. At yung sacrifice na nangyari ay hindi imperfect. Ito ay excellent at ito ay perfect. Kaya, the offering of Jesus Christ is a perfect sacrifice. At anong hiningi lang sa atin ng Panginoon? Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Which, this is our reasonable service. So yun po ang hiningi sa atin ng Panginoon. Bayad na ang ating kasalanan sa sino mang sumampalataya sa Kanya, siya ay hindi napahamak at nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo napahamak, meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi ito dahil sa ating sariling gawa, kundi ito ay dahil sa ginawa ni Kristo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Siya yung ating sacrificial lamb. Sacrificial lamb na perfect. At bakit yung panahon na yon na ang Panginoon ay hindi na nalulugod sa ginagawang alay ng mga Israelita? Alam nyo ba, doon sa book of Micah, ay sabi doon ay, ye have polluted the offering. Ang requirement ng Panginoon ay perfect, the best, walang kapintasan, unblemished. Pero anong ginawa ng mga Israelita noon? Tingnan natin sa book of Malachi. Sabi doon sa book of Malachi, ye have offered polluted bread. See? Polluted bread. So, dumating yung panahon na hindi na nila sineseryoso ang ginagawa nilang rituals, ang ginagawa nilang pag-aalay. Ye have offered polluted bread, the lame bulls and sick. Hindi na perfect yung mga ino-offer nila, polluted na. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na ako nalulugod sa inyong mga alay. Kaya hindi nakatanggap-tanggap sa Panginoon yung alay. Kaya anong ginawa niya? He had prepared a body for Jesus Christ. And this body is the perfect sacrifice of our Lord Jesus Christ. At ito ay napakahalaga para sa atin upang tayo ay magpatuloy sa ating pong pananampalataya, magpatuloy tayo sa ating buhay bilang Kristiyano. Sapagkat ang ating kaligtasan, ito ay hindi natin binayaran, ito ay hindi natin pinaghirapan, subalit merong naghirap, merong nagbayad para sa ating kaligtasan. At tayo ay tinubos, hindi ng ginto, hindi ng silver, hindi ng pilak, kundi tayo ay tinubos ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo, the precious blood of Christ. Kaya po, atin itong ihayag sa ating mga kaibigan. Sila ay nagsisikap pa upang ang kanilang kasalanan sa kanilang kakayahan ay isipin nila na sila ay mapatawad. Baka sakali na sa kanilang ginagawa ay mabawasan ang kanilang kasalanan. Kagaya nung isang araw, nagbigay ako ng tracts doon sa mga
pumaparada ng mga truck doon sa bay amin. Binigay ko sa mga drivers, sa mga pahinante. Tapos nakalagay doon, gumawa ka ng mabuti, ikaw ay maliligtas. Lahat ng sagot nila ay tama. Kasi nakalagay doon, gumawa ka ng mabuti, ikaw ay maliligtas, tama o mali. At ang sagot nila ay tama, pero ito ay mali. Mali, bakit? Dahil there is none righteous, no, not one. Mataas ang pamantayan ng Diyos sa katuwiran, mataas ang pamantayan ng Diyos sa kabanalan, at hindi ito kayang abutin ng kahit sinong tao. Kaya nga, bumaba ang Panginoong Hesukristo upang ialay ang kanyang sarili, ibigay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng nating mga makasalanan. At tayong lahat ay makasalanan, nalinis lang tayo at napatawad sa magitan ng perfect sacrifice of Jesus Christ. Tayo po ay tumayo at manalangin.